verse 27 to 28. Hebrews chapter 9, 27, 28. Now, I'm going to preach this morning ang kamatayon. No? Ang kamatayon. Itantanan nga tao, maabot ang panahon nga ang atong lawas ibutang sa sementeryo. All of us. O ato karong tanawon sa pulong sa Ginoo, unsay mahitabo sa tao o sa diha nga kuhaon na sa Ginoo ang atong hinulaman nga kinabuhi. Hebrews chapter 9 verse 27 to 28. I'm going to read these two verses in the Bible, and please read it while you are standing silently. No, diha sa inyong gitindugan, tan-awa diha. Hebrews 9 27 to 28. Okay, I'm going to read. And it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. So Christ was once offered to bear the sins of many. Si Kristo namatay siya aron dadon niya ang tanang sala sa tanang katawhan. And to them that look for him shall appear for the second time without sin and to salvation. Aron sa bisan kinsa nga mosalig ni Kristo sa diha nga mamatay siya physically, moatubang sa Ginoo nga wala sa sala. Tungod kay si Kristo mo'y nagbayad sa atong mga sala. Please bow your head and close your eyes. Our Heavenly Father, we thank you, God, for this morning. Thank you, Lord, for every Christian na nakakaroon, for binan niya itong mga Kristohanon, for inviting other people of God and save loved ones and save friends. Lord, I pray that the Holy Spirit will convict every hearts. Binan niya ito, Ginoo, nga wala pa masave, nga balang Espiritu Santo, ikaw no, magapamuhat sa ilang kasing-kasing that they will not leave this place, that they will not leave this place without accepting Christ as the Lord and Savior. Tanan akong ipangayo, in Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. Now, ang kamatayon, walay bisan kinsa nga makahimo sa paglingkawas sa kamatayon. No, gawas ko maabtan ka sa pagbalik ni Jesus Christ, sa second coming of the Lord Jesus Christ. Ang kamatayon ni Kristo nagdalag kapasay luan sa atong mga sala. Akong balikon sa pagbasa. So Christ once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him, meaning you have faith on him, shall appear the second time without sin and to salvation. Now, walay bisan usa ka nato nga makasaka sa langit because makapasarta sa atong maayong binuhatan. All of us are sinners. The Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God. Ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Apan sa diya nga imong tuhuan og saligan si Jesus Christ nga imong maluluwas, ini kamatay nimo, dili ka pagaisipan sa imong sala. Sama ka sa walay sala. Because you trusted the Lord Jesus Christ and you can live in heaven. O dito ka sa langit, kuyog sa Diyos, magmalipayon ka dito sa walay katapusan. Apan unsa man ang kamatayon. Now what the Bible says about death, no? Unsa may naa sa kamatayon. Dapat ta mangandam. Time will come, ang Ginoo mukuha sa atong hinulaman nga kinabuhi. Now, number one, dunay takda nga panahon sa kamatayon. Okay? Now in Hebrews chapter 9 verse 27, and it is appointed unto man once to die. Dunay appointed time for us that every one of us will going to die. I don't know what kind of death ang akong kamatayon. No? Apan maigsoon ko sa Ginoo, I'm sure I'm going to die. Someday mubiyan ako niining kalibutana. It is appointed unto man once to die, the time you was born. Sa diha nga natao ka, God has a exact date, appointed date, when you are going to die. Ang Ginoo nagbutang na daag time kanus ata mamatay nga diha ratataman. Nga pastor, mag-diet ko.
Pastor, I want to have unhealthy food. Dili ni mo mapugna ng kamatayon. All of us will going to die like this. Man, nga nato'y picture nato din eh. Now, mga igsoon ko sa Ginoo, diri sa atong church, doon na pipila din eh, hinoon, mga tiguang na sila. Ang ako na doon naman si Brother John. Kuha sa Ginoo. John na, pili doon ni John? Nalimot na tanong? Itong bag-o pa ta? No, kuha ni bana ni Sister Tata. So, and then, what is, kasi sunod, nga kuha sa Ginoo. Si Nong Remy. Do you remember ni Nong Remy, mamaligay, ubalot? Sunod, si Ma'am Dylan. Si Brother Harold. You know, Brother Harold, our faithful song leader sa church. Graduate siya sa atong Bible College and he planned nga maadto siya sa Cambodia but wala sa tuguti sa Ginoo. All of us will die but mga igsoon ko sa Ginoo, the most important thing before takuhaon sa Ginoo is the assurance of our salvation. Dapat makabaluta, makasiguro ta where I'm going, what place nga akong padulngan sa akong kalag human sa akong kamatayon. Kana gani mo sakay kay taga-aeroplano siguruhon magani nga wata mawala. Di ba? Mo sakay ta sa aeroplano usay ma-irritate ko inko day ganina ra maning dito pa sa gate gitan-aw na og sakto ba imong gate. Pagsulod pag mo diha tan-aw na pod sa flight stewardess. Sige lang tan-aw karon di ka mawala. Naon ta kung mawala ta no makabalik ra ta. Pero hasol hinoon. Kung imong aeroplano nasakyan di mao, di na gyud ka kay hunong sakay di ni mao, dili gyud. Diretso na gyud na. Pero makabalik pa ka pagkaugma. Musakay ba mo bus? Mangutana mo sa konduktor, paingon mo sa Cagayan, unya diya mo sa Iligan o sa Pagadian mo nagsakay. Ahani padulong mingon siya, "Wara ba ko kabalo? Ahani padulong." Driver, ahaman ni padulong, sa ambot lang, ahani padulong. Di ka mo manaog. Sa basig padulong na sa Marawi. Ay noon, kung makaadto tas Marawi, makabalik pa mangyuta. Now, how much more sa imong kamatayon? Sa abot ang takna kapanahon sa imong kamatayon, ang pangutana, are you sure? Aha padulong ang imong kalag. Na Ecclesiastes chapter 3 verse 20, all go unto one place. All are of the dust and turn the dust again. All of us will go unto one place sa sementeryo. Ang atong lawas mo ato sa sementeryo. By the way, we have soul, part of man nga dili mahanaw hangtod sa kanturan. Ang aing butang sa sementeryo is only our physical body. But your soul moatubang sa Ginoo og suluban og bagong lawas nga di na madunot. And if you are not saved, ang imong kalag niadto sa impierno maganto sa walay katapusan. But if you are saved, kung imong gidawat si Jesus Christ nga imong maluluwas, imo siyang naangkonan, mupuyo ka sa langit sa walay katapusan. Now in James chapter 4 and verse number 14, whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life, it is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Itang mga tao, labi na mga Kristohano, di nato ipasigarbo, di ta magpasigarbo sa atong ugma because dinuuray na sayod sa atong ugma. Now, I'm trying my best not to secure my family. I'm trying my best nga again diri sa church nga mahuman ang mga atong mga tukuronon nga building diri sa church para makumpleto ang tanan. But I'm sure someday wala na ko nining kalibutan. I don't know kinsay mapuli na ako nga pastor. I don't know kung kinsay mabilin diri, kinsay magpadayon. Apan may igsoon ko sa Ginoo, the truth is, all of us will going to die. Kita tanan, mamatay ta. Ug walay makapugong sa kamatayon. Kaya ang Diyos naghatag na daag panahon ug takda nga panahon nga diha rataman ang atong kinabuhi.
Usahay ang atong edad, kung atong edad mga 60 na like me, kanang ang kinabuhi nga mubo kaayo sa imuha gina tinuod na. Pero kung bata pa ka, mingo ka, ora magtaas kay ang kinabuhi. Kay murag sa akong unahuna murag 20 pa man ko, pero sa simta na di ay. No, sometimes I visited my doctor and I have a lot of complaining ko, Dok, dili man ko makadugay og lingkod. Yung sa ay, ko nagpa-x-rayhan niya, ingon sa pastor, kay tiguang na manggug ka. So si Pastor Sudisad, magdugay sa tindog, di sa kagwanta. Di sa kagwanta, magtindog og 30 minutes, dapat mulingkod siya, kay sakit iyang hawak. Kita magkatigulang ta, pasabot yan na magkaduol ta sa kamatayon. Amen? Even how healthy you are, someday, God will take your life. Ang kamatayon, usahay, maabot sa tao. Dili na to damhon. Usahay ang tao, ang kamatayon sa tao, maaksidente. Mamatay ka kay maaksidente ka. Mamatay ka kay nagdaot ka. Ang ubang tao, magmatay kay naghikog. Pastor, di man ko maghikog. Healthy man ko. Usay mamatay kas pagkatiguang. Ang mama sa akong lula, ambot, wa ba ka sila masayop, ingon sila 105 o 115 ang edad. Wala siya magdaot. Pero kasara to maligo sa usa ka adlaw, sa usa ka tuig. Kana imagine usa ka tuig no, kasara siya maligo. Pag maligo kay ang among tawag niya nanay. Kung maligo kay to siya, daghang tao sa balay kay na mag-init og tubig. Pero mulakaw ang akong mama kung dili kasulod sa kanang manahi ba sa dagom. Nay isulod na guning tanod sa dagom. Sana may sugo pa na iyang lula kay maayog mata. Pero, naingon sa sakong lula, nisa, di na ko mukaon, kay gikapoy na kong kaon. Mag-usala naman ay kaysa, matulog na ko. And then namatay siya. The truth is, all of us are going to die. I don't know, wako kabalo, unsa ang akong kamatian. Pero I'm sure I'm going to die. 100 years from now, all of us will gone. Wala na yung mabili nato diri. Lahi na nga mga tao, I don't know kung ang atong mga apo, nakaila pa ba nato. But the Bible says in James chapter 4, verse 14, whereas you know that what shall be in the morrow, for what is your life, it is even a vapor that appeareth for a little time, then vanish it away. Ang atong kinabuhi, murag aso, mahanaw radayon. Usahay ang atong hunang-huna, ang murag diri ra kita sa kalibutan. No, you are wrong. Dapat imong tagaag panahon ang spiritual things because spiritual things will last forever. Para sa among mga bisita karon, are you sure? Kung kuhaon sa Ginoo ang imong hinulaman nga kinabuhi, ang imong kalag padung sa langit. Young people, ayaw pagingon, Pastor, dugay pa ko mamatay kay batan-on ko ang kamatayon, walay pili. Umato ka sa sementeryo, doon ay bata nga namatay, doon ay ulitaw nga namatay. In all ages, pwede ka kuhaon sa Ginoo. And you must be ready. Kaya ang kinabuhi sa tao, mubo ra kayo. No? Young people, alagarang Diyos, kang imong kinabuhi, mubo ra kayo. Wala ka kabalo, kanusang, gitakna nga panahon, nga mupanaw ta. Ikaduha, unsay naa sa kamatayon. Una, doon ay takda nga panahon, nga mamatay ta. And then number 2, dunay hukom, human sa kamatayon. Ang tao dunay kalag, o nga atong kalag, suluban og bagong alawas, nga di na madunot. In Hebrews chapter 9, verse 27, Hebrews 9:27, and it is appointed unto man once to die, but after days the judgment. Human sa kamatayon, dunay hukom. Dili tinuod nga ang tao, kung mamatay siya, mura ra siyag natulog. Awan, mingon tag, okay, maayo ka, kaya nakapahuway na ka. Nakapahuway siya, kung doon na siya'y kaluwasan sa iyang kalag. Ang kamatayon, dili na usa ka pagpahuway. It is a rest to those people who have Christ in their heart, but to the sinners, atong mga tao nga nakasala, nga wala mapasaylo ang ilang mga sala. Doon ay bayad ang sala, nga mao ang linaw nga kalayo, nga sa diha nga mamatay ka, hukman ka sa Dios, nga muadto ka sa maong lugar. After death,
judgment, human sa kamatayon, dunay hukom. Hukman ka nga moadto ka sa impyerno kung wala nimo madawat maangkunin si Jesus Christ. Ang imong hukom wala gibase sa imong binuhatan apan gibase kung imo bang gidawat si Jesus Christ nga imong maluluwas. In John chapter 3 verse 18, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, including you, believeth in Him should not perish but have everlasting life. Verse 17. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Si Jesus Christ ni ani sa kalibutan, dili aron i-condemn niya kalibutan. Apan pinaagi niya maluwas ang mga tao sa kalibutan. Verse 18, he that believeth on Him, on Jesus, is not condemned, dili ka pagahukman, but he that believeth not, katong wala mutuo kang Kristo. Ngailang gisalikway si Kristo, ngailang mangluluwas. Ang ilang manluluwas, mao ang ilang reliyon. Ang ilang manluluwas, mao ang ilang maayong binuhatan. And that's the reason why he denied Jesus Christ as the Lord and Savior. The Bible says, but he that believeth not in condemned already. You are judged already. May buhi pa ka, wa pa ka mamatay, but you are judged already. That your soul will go to hell and will suffer in hell forever because you deny Jesus Christ as your Lord and Savior. Higala, ayog saligi ang imong mayong buhat nga may muluwas nimo. I try my very best to do good works because I'm a Christian. Giluwas ko sa Ginoo para makita sa mga tao si Christ sa akong kinabuhi. But I don't believe that my good works can save me. Only Jesus can save me. And I need to trust in Jesus Christ. Salamat ko sa Ginoo. 1976, when I heard the gospel, I accepted Christ as my Lord and Savior. And the Bible says, dili na ko malaglag pa. Human sa akong kamatayon. Hell, dili na mo'y akong lugar. I'm going to heaven because of the Lord Jesus Christ nga akong gidawat, nga akong manluluwas. And then it said, he that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. In Hebrews chapter 2, verse 3, how shall we escape if we neglect so great salvation, which is the first begun by the spoken of the Lord, and was confirmed unto us by them that heard Him. Human sa kamatayon, there is judgment. Doon ay hukom human sa kamatayon. Aban, dili ta makalingkawas sa mga hukom nga mo ang imperno, ang silot sa sala, if ug atong in-neglect. The Bible says, how shall we escape? How shall you escape if you neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard Him? Dili ta makalingkawas. Nini hukom sa Dios. Kung dili nato dawaton si Jesus Christ. Only Jesus ang makadala nato dito sa langit. By Him, through Him, kita mahinluan ta sa atong sala. O dili ta hukman sa silot sa sala. Pinaagi ni Kristo, makapuyo ta dito sa langit. Number 3, doon ay duha ka lugar nga imong adtuan human sa kamatayon. There are only 2 places na gisulti sa Bible. It is heaven or hell. There's no purgatory in the Bible. Kung wala ka sa langit, tuwa ka sa imperno. Kung wato ka sa imperno, dili yung ka mabalhin sa langit. Because hell is a final destination. And heaven also is a final destination. Kung wato ka dito, dili na ka pwede pa mubalhin sa kalugar. O dapat, mintras buhi pa ta, nasabta nato, human sa kamatayon, naay hukom. O ang hukom sa Diyos, ang kapungot sa Diyos, iyang gipatagana sa mga tao nga ni-refuse sa maong kaluwasan nga iyang gi-offer. The gift of God, which is the eternal life nga naan ni Jesus Christ. Grabe ang gihimo sa Ginoo. He loves us so much. We are sinning against God.
Ang mga tao, dili sila mangita sa Diyos. Ang mga tao, magbugal-bugal sila sa Ginoo. If somebody will bring the Bible, mostly sa mga tao, they don't want to hear the Word of God. Ang mga tao, ganahan sila mga laway nga istorya, mga binuang nga istorya, because we are sinners in the sight of God. Nawala ta diha sa Diyos, aban ang Diyos nangita kanato. And that's, dili ni aksidente, you're here in this church, because that's God's grace. Nga giani ka sa church so that you can hear the gospel. But your only hope to be saved is the Lord Jesus Christ. Ang atong paglaom nga siya sa paghukom sa Dios, dili ta niya hukman sa silot sa sala, kundi iyatang mapasaylo, iyatang makapuyo to sa langit, sa dihang makita sa Dios nga si Jesus Christ ato siyang gidawat, ato siya na angkunan nga atong bugtong o personal nga maluluwas. There are two places, heaven or hell. Heaven, tawag na itong langit, is a place of joy with God. But hell is a place of suffering and pain. Some people, they are mocking God. Magbugal-bugal sa lang sa, why problema kung ma-imperno ko, kay daghan na kayong na-imperno nga mga engineers. Among buhatag aircon ang imperno. You're wrong. You will suffer in hell alone. Because hell is a place of darkness. Sometimes we are confused, Pastor. Hell is a kalayo, pero nga nung dark is God. Ang Ginoo makahimo sig kalayo, na itom nga kalayo. But that's what the Bible says. We need to believe what the Bible says. You will suffer in hell alone. Ang imperno, dili tiaw ang imperno. Walay tao nga gusto mo ato sa imperno. Ang imperno sa kakuyaw nga lugar. Nga din, kung muato ka sa imperno, di nagyug ka, mabalhin pa dito sa langit. So today, you need to have an assurance of your salvation. You need to prepare. And I will tell you this, you have hope to be saved, and it's the Lord Jesus Christ. Call Him now to save you. Angkuna siya, dawata siya. Ika, Pastor, I know Christ. Nakaila ko ni Kristo, Pastor. Pasabot ba na angkuna na ko ni Kristo? Ang pagkaila ni Kristo, it is another story sa pag-angko ni Kristo. Lahi na siya nga term. To know Christ is difference. To accept Christ, to have Christ is different. Pareha ba na ba? No? Nakakita na mo, Land Cruiser? Ha? Land Cruiser? Kung magtapad ang Land Cruiser o kining sa may laing nga sakyanan, Toyota na pick-up, kabalo kay sa pick-up mana, o van nga kining Hyundai, yung kaadil, kani may Land Cruiser, kay kailagyo ka. Pero pangutana, naa kay Land Cruiser? Wala. Ang mga tao, nakaila sila ni Christ, but they don't have Christ in their heart. Why? Because they don't call Jesus Christ to save them. Wala nila gidawat si Kristo nga ilang manluluwas. Wala nila gitawag si Kristo, Lord, come to my heart and save me. That if you're accepted Christ as the Lord and Savior, the Bible says, your names is written in heaven. Amen? Bisan kinsa nga dili makaplagan ang iyang ngalan sa libro sa kinabuhi, itambog sa linaw nga kalayo. When you are standing before God, human sa imong kamatayon, the Bible says, the book is open. And your name, kung dili makapalagan sa maong libro, it means you don't have Christ. And you were condemned, you will judge. Namuato ka sa impyerno sa walay katapusan. Yes, you know, Christ is the Savior. Yes, you know, He's the Son of God. But my question is, do you have Christ in your heart? Do you remember that one day, usa ni ana ka, adlaw, ba imong gitawag si Christ, sing ka, Lord, please come to my heart and save me. If you did that, your names is written in heaven. You will not be condemned. You will not be judged. That your soul mo ato sa impyerno. Kung dili mo puyo ka sa langit, dito sa langit, magmalipayon ka, hangtod sa kahangturan. Now, heaven is a place of eternal happiness.
in the place of God. In heaven, there is no death. Sa langit, dili nata matigulang. Heaven is a very beautiful place. In heaven, there is a great reunion to all saved loved ones that we have. Ang atong mga loved ones nga maluwas, ato ng mga makita dito sa langit. Every day, there is a great reunion in heaven. Now, in the month of December and January, mo na yung mga reunion ng mga bulan, right? Every loved ones nga di masave, dili na nimo na makita dito sa langit. Because ang ilang kalag, mag-antos dito sa linaw nga kalayo, you need to warn them, you need to tell them about Jesus Christ. Aron sila makadawat sa kinabuhing dayon. In Isaiah 35 verse 10, and the ransom of the Lord shall return and come to Zion with songs and everlasting joy upon their hearts. They shall obtain joy and gladness, and sorrow and shining shall flee away. Sorrow and suffering shall flee away. Amen? What a great hope for us as believers. In this world, there's no usahay diri ning kalibutan na wa tay tinuod nga kalipay. Some people, they think if they have a lot of money, malipayon siya. You are wrong. The more you have money, the more you have problems. Kanaganing usaray atong kabaw, problema magana itigway. Wala may na 5 imong kabaw, daghang ka tigwayonon. Diba? Mulay ko susahay nga dili ka katulog sa arak ato akong kabaw nakabuhi to. The more na kung daghang kag kwarta. Ang mga tao og daghang kwarta maglisod og katulog. Kay masigig kwinta sa ilang kwarta, way pa nang walay kwarta. Kay sig paghigda hagok na yun. Pero og daghang kag kwarta, tanawon pa nimo wa kanigi kawate. Maigsoon ko sa Ginoo. Ang kwarta dili maghatag og katagbawan sa tao. It gives more problems, pero bati sa nang watay kwarta. Oy, di nakapalit, di nakatabang sa buluhaton sa Ginoo. I'm trying my best to work hard, and I'm going to be honest, aron makita si Kristo sa akong kinabuhi. I can help somebody if they needs help. And the work of God, I need to support the ministry. Apan maigsoon ko sa Ginoo, you need Christ. Jesus Christ is the answer. Amen? Maybe sa imong kinabuhi, you're looking for nagngita kang katagbawan. Jesus Christ is the answer. Ang langit usa ka nindot nga lugar. In heaven, dito nimo matagamtaman ang nindot kaayo nga lugar. Nga di nimo makumparar sa lugar sa kalibutan. Last November, I went to Canada. Nga si Noy Boy among ibisitahan dito, si Vincent dito sa Nangbelia. We went to a place sa Canada dito sa bukid nga guwapo kayo. I wish nga madala ta mo tanan dito. I wish my loved ones ako madala dito. Because I want them nga maka-experience siya ni anang lugar nga nindot kayo. How much more about heaven? Christian, inautunta nga nasa inyong kasing-kasing nga inyong mga loved ones masay. Ay inyong mga loved ones makapuyo dito sa langit. Because that's the reason why God commanded us to preach the gospel. That's our only hope na ang tao maluwas siya pinaagi sa pagtuo, pagsalig ni Jesus Christ. Another place nga among padulngan, either heaven, ikaduha, morning hell, imperno. Ang imperno, lugar sa mga tao na wala mo salig kang Kristo nga ilang maluluwas. Ang ilang gisaligan, ang ilang maayong buhat ug uban pa. In Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, nagsulti ni nga di ta maluwas sa atong maayong binuhatan, di ta maluwas sa atong relihiyon. Ang makaluwas mao si Jesus Christ, naning kamo taghimog maayo, dili aron maluwas ta, kundi tungod kay naluwas na ta diha ni Kristo. But our good works walay labot sa atong kaluwasan. Now, ingon sa Biblia, Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Not of works. Christian, dapat atong imantalang mayong balita nga si Kristo maoy mangluluwas. Ang mga tao, ang ilang gisaligan, ang ilang maayong buhat makaluwas nila.
That's not the gospel. If you trust your good work to save you, 101%, dili ka maluwas. Because number one, you deny Jesus Christ as the Lord and Savior. You don't trust in Him. In Revelation chapter 20, verse 15, and whatsoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. If your name was not found in the book of life, itambog ka sa linaw nga kalayo. Just try to imagine you are standing before God after your death. Human sa imong kamatayon, ang imong kalag mo atubang sa Diyos. And then the Bible says the book is open, the book of life. Ug ang imong pagbasa dito, wala dito ang imong ngalan. May mingon ka sa angel, read it again. Usa, utruha pagbasa. Yotro siya pagbasa. Sir, mingon ka, membro ko sa simbahan, sa Pikarangan, Baptist Church, so nakabisita ko dito kasa, gibasa gyapon, ug utro. Wala dito. And then, you were cast into the lake of fire. Maybe musinggit ka, sir. Di mo makita ang maong lugar. Musinggit ka, maningkamot kag hawid, ug aha ka mo hawid. Apan di ka pwede. Di ka kadaog sa angel because they are powerful. And you don't have hope to be saved that day when you are going, kung patay na ka, wala na ipaglaom nga maluwas pa. Maluwas pa ka. But today there's hope. Nga maluwas ka. Dawata si Kristo karon nga imong maluluwas. Sero mo singgit kay sa no, musinggit ka, ayaw mo hawid ka, mugakos ka sa haligi, o mugkamang ka, mutalay, musulay kag dagat. No, you cannot escape. And there's no hope to be saved. But today, dako kayong paglaom pa nga maluwas ka. Ayaw usikin ning kay gayunan, dawata si Kristo. Ngayon pasaylo sa imong mga sala niya, dawata si Kristo karon nga imong mangluluwas. Apan ang pangutana, mayon ka pastor, unsaon man nga akong ngalan masulat sa libro sa kinabuhi? That's a good question. Naigsoon ko sa Ginoo, sa imperno in Mark 9:44, there the worm died not and the fire is not quenched. Sa imperno doon na pag-iulod nga mo torture sa tao. Na dili mamatay nga ulod. Grabe ang kabutang sa tao dito sa imperno. Apa na pangutana unsaon man nato nga masulat ang atong ngalan. Now, there's some scripture nga atong basihan niini. In Matthew chapter 7. Open your Bible please in Matthew chapter 7 and verse number 21. So that atong masabtan nga dunay mga tao nga nakaila ni Kristo pero wala nila madawat si Jesus Christ tungod ang ilang paagi sa kaluwasan dili mao ipaagi sa Dios. In Matthew 7:21, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of the Father which in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name had cast out devils, and in thy name done many wonderful works? Verse 23. And then will I propose unto them, I never knew you. Depart from me, that ye that work iniquity. Kining mga tawhana, nagwali sila sa ngalan ni Jesus Christ. They are positive that they are going to heaven. Apan sa diya nga namatay sila. Ingon si Jesus Christ, wala ako nakaila ninyo, pahawa kamo, mamumuhat og dautan. Atong naibawan, natong nakita diri maigsoon ko sa Ginoo, wala sila maluwas. Nakaila sila ni Jesus Christ. Ngano ka? Wala ang ilang ngalan sa book of life. Ngano ka ha? Nga naingon diri nga nakapagula silag mga yawa tungod sa ngalan ni Jesus Christ. Pero in verse 21, not everyone that saith unto me shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of the Father which in heaven. Meaning,
ang gi-recognize lang ni Jesus Christ katulang tuman, nagsunod sa paagi samahan how to be saved. The will of the Father, meaning, ang paagi sa kaluwasan imong gisunod. What is the will of the Father to be saved? In John chapter 6, verse 40. John 6:40. Katong mga tawhana, they're good people because nagtawag sila sa ngalan sa Ginoo. Nagpagula silang mga yawa. Siguro makaayo silang mga masakiton. In the name of Christ. But Christ did not consider them nga makapuyo sila sa langit. Ug ato makita diya mga kahigalaan, mga igsoon, nga ang Dios importante kayo nga ato siyang tan-awon ang paagi sa kaluwasan. If your way, ang imong paagi sa kaluwasan sayop, dili na mo resulta ang kaluwasan. Tatanaw na to sa John chapter 6 verse 40, and this is the will of him that sent me. Jesus Christ said, morning kabubuton samahan. In other words, morning paagi sa kaluwasan nga gusto samahan, that everyone which saith the Son and believe it on him may have everlasting life. That's it. Kung ang imong paagi sa kaluwasan, maluwas ka sa pagtuo ug sa paghimog maayo, I will tell you this, the saving power of the Lord Jesus Christ, it will not work for you. You need to repent. Any preacher who preach about salvation is by works, it's not of God. Amen? Now what another verse? Because I want, usay magunahuna ta, nga pareha raman na. No. It's not the same. It's not the same. Dapat ang atong maayong binuhatan, atong gihimo, dili taron maluwas. Maghimo tag maayo, aron makita si Kristo sa atong kinabuhi. But it's another story if you believe that your good works can save you. Dapat dili nimo natuhuan nga ang imong maayong binuhatan may makaluwas nimo. It is the Lord Jesus Christ. Another verse, Galatians chapter 5, verse number 4. Galatians chapter 5, verse number 4. There's the word of God. Christ is become no effect unto you. Christ is become no effect unto you. Jesus Christ is our only Savior, right? Pinaagi sa iyang ngalan, mahimot ang maluwas. Christ has become no effect unto you. Whosoever of you justified by the law. Si Kristo, wala epekto kaninyo kung nagunahuna kamo nga mamatarong kamo, pinaagi sa kasuguan, pinaagi sa paghimo, og maayo nga makaadto mo sa langit. The Bible says, you are fallen from grace. It's only by the grace of God we can enter heaven. It's only by the grace of God. By faith on Christ, tagaan ta sa kinabuhing dayon. Ang atong ngalan isulat sa libro sa kinabuhi. But listen to me, this morning, if you have faith, nga maluwas ka by faith on Christ and by works, I will tell you this, Christ has no effect unto you. You are fallen from the grace. You are fallen from the grace. Pastor, o sa akong buhaton, you need to believe and accept Christ as your Lord and Savior. You need to trust Him, that only by Him, madawat nimo ang kinabuhing dayon. Do not trust your good work that will save you. Good works will not save you. That's what the Bible says. Na doon ay paglaom human sa kamatayon, diha kang Kristo. That's the last na punto. Doon ay paglaom nga human sa kamatayon, diha kang Kristo. Wala tay paglaom nga maluwas, pinagi sa atong maayong buhat. Kay kita makasasala, the Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God. There's no righteous, no not one. Wala, bisan usa ka bakakon, bisan kasara ka pamakak, you cannot enter heaven. But thank God, pinaagi ni Kristo, mahimutang makapuyo sa langit. Si Kristo, siya mo'y atong maluluwas. Inikatubang nato sa Diyos, samarang waktay sala, bisan usa. Because of Christ. Because Christ paid it all. Iyang gibayran ang atong sala, sa diyang musalig taniya, nga atong maluluwas.
Dunay tinuod nga paglaom mo kasiguruhan sa kaluwasan diha kang Kristo. In Acts chapter 4 verse 12, neither is there salvation of any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Walay lain nga ngalan nga makaluwas kanato gawas sa ngalan ni Jesus Christ. In John chapter 3 verse 18, he that believeth on him, siya nga mo salig kaniya, siya nga mo tuo kaniya, is not condemned. But he that believeth not, dili ka mo tuo nga pinaagi lamang ni Kristo, minka di ko mo tuo kang Kristo ra maluwas. Dapat maghimo kog maayo, no? The Bible says, kung dili mo saligan lang si Kristo, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Now, kung imong gituan nga makaluwas nimo is your religion, your good works, the Bible says, you are condemned already. Sa ayaw paghukom, Pastor. That's what the Bible says. Uman sa kamatayon, there's judgment. Matubang ka sa hukom. And the Bible says, kung wala mo saligi si Jesus Christ, nga siya ra imong maluluwas, you are condemned already. Because you have not believed in the name of the only begotten Son. Siya nga nangatuo ni Kristo, dili pagahukman, apan siya nga wala mo tuo, hukman na siya daan. Mintras, bisan buhi pa ka, you are judged already that you are condemned. And your soul will go to hell, because that's what the Bible says. About in John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth on him should not perish but have everlasting life. Salamat sa Ginoo nga Diyos na higugma nato, for God so loved the world. Higugma ka sa Ginoo. Bisan usa ka makasasala, may ka pastor, wa di ka kabalo kung kinsa ko, usa ko kaglase nga tao, grabe kong sala. I will tell you, God loves you. And I want you now to accept Christ as your Lord and Savior. Gusto sa Diyos, ngayon mo siyang dawaton karon. And the Bible says, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever, bisan kinsa, believeth on him should not perish but have everlasting life. All of us. Doon na tayo paglaom sa kaluwasan kung atong dawaton si Kristo karon nga atong maluluwas. You cannot tell me, Pastor, that person di gina maluwas kay makasasala. No, you are wrong. Any person, even how unsa ka kadako ka makasasala, still God can save you. You have hope. You have doon na kay tinuod nga paglaom human sa kamatayon. Kung imong dawaton si Jesus Christ karon nga imong maluluwas. In 1 John chapter 5 verse 11 to 12, and this is the record that God hath given us eternal life, and this life in his Son. In other words, this is the record, this is the testament. This is the written evidence. This is the word of God, that God hath given us eternal life, and this life in his Son, na sa anak. And then, he that hath the Son hath life. Kung nakabaton ka ni Kristo, nakabaton ka sa kinabuhi. And he that hath not the Son of God hath not life. Usa kini kadako nga papanghimatuod, ang Dios dili siya mamakag. Kung imong nadawatan si Jesus Christ nga imong maluluwas, dili na ka pagahukman sa silot sa sala. 1976, I accepted Christ as my Lord and Savior. When I was 12 years old, I knelt down. Wa pa ko matuloy ko, Lord, I will accept you as my Lord and Savior. Please come to my heart and save me. That day, dili lang nailhan ako si Kristo, kundi nadawatan na ako si Kristo. And there's a good news. When Christ, mupuyo niya sa imong kinabuhi, dili na siya mubiya nimo. Kung makasala ka, the Holy Spirit mag-grave siya. Pantunon ka sa Ginoo, bunalan ka sa Ginoo, but you're still a child of God. Kaya Diyos na higugma nimo. Now, Christian, you need to pray sa atong mga loved ones na sila maluwas. Share them the gospel. Hinautunta na makita si Kristo sa imong kinabuhi. Para sa among mga bisita karon, importante kayo ang pagdawat sa Ginoo. Kasara nimo dawaton si Jesus Christ sa imong kinabuhi. It is enough. But
Kung wa pa kay kasiguruhan sa imong kaluwasan, di pa kasigurado pa nga nadawat na nimo si Kristo. Not only to know Him, but accept Him as your Lord and Savior. Dawata siya. Pasudla siya sa imong kinabuhi karon. Kung si Kristo imo siyang tawgon nga mosulod sa imong kinabuhi, tagaan ka niya sa kinabuhing dayon, kapasiluanan sa imong mga sala. Ayam lang buhaton just to ask forgiveness about your sin and call the name of Jesus Christ nga puyo sa imong kinabuhi. And by doing that, imong gibutang imong pagsalig ni Christ. Ug doon na kay tinuod nga paglaom, human sa imong kamatayon, ang imong kalag di na itambog dito sa linaw nga kalayo. In Hebrews chapter 2, verse 3, once again akong basahon, how shall we escape? How shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard Him? Dili ka makalingkawas sa linaw nga kalayo kung imong isalikway si Jesus Christ karon nga imong maluluwas. Akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog, and bow your head and close your eyes. We will give this very short invitation while the piano will play very softly. I ask everybody to bow your head and close your eyes. Do not look around. Just think about yourself. Ang akong primero nga pangutana para sa mga bisita, are you sure if God will take your life today, ang imong ngalan na sulat na sa libro sa kinabuhi? Are you sure nga moadto ka sa langit? Because there are two places sa imong padungan. It is heaven or hell. Hell is a place of suffering. Tungod sa imperno ang Diyos namatay siya dito sa cross. Jesus Christ preaches more about hell. He loves your soul. Usay ang atong nakita ang atong lawas. Kini atong lawas mo ato ni sementeryo, but ang imong kalag mo atubang sa Dios. Ang imong kalag mo puyo sa walay katapusan. Sa ligig dawata si Kristo karon nga imong maluluwas. Maybe mayon ka pastor, wala ko masayod, padulong ang akong kalag. But pastor, I want to be saved. Gusto nako dawaton si Jesus Christ karon nga akong maluluwas. Ang imong buhaton, ipataas lang imong tuo nga kamot, timaylan, nga imong sing dawaton. Kinsay mo una, pastor, I want to be saved. Raise your right hand. Come on, nandun na ba? Ay, kawaw. Yes, yes, yes. Plenty of hands. Yes, yes, ibutang lang imong kamot. Raise your right hand. Ayaw kawaw. Yes, Jesus Christ. Wa siya mauwa na matao dito sa cross. Nagpalansang siya, nagpaula siya sa iyang amiling nga dugo because He wants to save you. Right now, this is your hope to be saved. Whether tomorrow, arataman ang atong kinabuhi. If you will not accept Christ today, ang imong kinabuhi, aduna gyoy dakong kausaban. But you accept Christ also, doon na siya dakong kausaban. Because if you will not accept Christ, you grieve the Holy Spirit. You deny Christ. And someday, matubang ta sa Ginoo. Salamat ko sa nagpataas sa ilang kamot. Now, if you raising your hand, ibutang na lang inyong kamot. Bisag wa mo magpataas sa inyong kamot, pero gusto nimo ang kunon si Jesus Christ karon, nga imong maluluwas. So nidining pag-ampo nga akong pagahimuon karon. If you want to accept Christ as your Lord and Savior, pastor, dawaton ako si Kristo karon nga akong maluluwas. Gusto ko mupuyo sa langit. Sunodin nga pag-ampo nga akong pagahimuon karon. Sunodin nga pag-ampo. Sunodin nga pag-ampo. If you want to receive Christ as your Lord and Savior, sunodin nga pag-ampo. Ginoong Isus, Ginoong Isus, pasaylo ako sa akong mga sala. Ako kang dawaton karon nga akong maluluwas. Please come to my heart and save me. Isulat ang akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Amen. Daghang salamat sa nagdawat sa Ginoo. Let's continue to bow your head and close your eyes. Christian, the message is very simple. But how about your loved ones? Did you pray for them to be saved? You invite people to come to the church aron makadungog sila sa mayong balita. If God speaking to your heart, why you will not come
and kneel down to the altar and pray, God, please help me. Get me conviction of the Holy Spirit. Lord, help me. Nga ako makita si Kristo sa akong kinabuhi. Because our time is very little. We don't know kano sa taman ang atong kinabuhi. God wants you to use your life for others, for the work of God. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, sa imong pagluwas namo, Ginoo. Lord, ang among kaluwasan is a great salvation. Because without you, God, no person will be saved. But Lord, thank you for loving us, for dying on the cross. Thank you, Lord, sa mga kalag na nagdawat niya kanimo. Salamat, Ginoo, sa mga Kristohano nga nag-imbitar. Salamat sa mga tao karon. Mga Kristohano, they came forward to talk to you. Lord, I don't know kung sa ilang kinabuhi. Lord, tabangi sila. Lord, maybe doon ay mga naakaroon, nga doon ay mga problema, financial needs, doon ay mga balatian. Tabangi sila, ayuha sila, suplayi sila sa ilang panginahanglanon. Lord, I pray that you will bless every one of us. Tanan akong ipangayo, in Jesus' name I pray. Amen. Daghang salamat. Balik mo sa inyong gilingkuran. O di ta maglangan, I would like to ask